At ito na mga kabanateros, Coco Pimentel gusto nang i-impeach si VP Sara Duterte. Parang kanina lang kakasabi ko lang na na tawag dito na wag tayong magpakasiguro. Biglang nag-iba ang hiyop ng hangin. What the fuck shit? Gago! Biglang nagkabayaran na naman ba? Anong ibig sabihin nito? Atat na si Coco na gusto na ipa-impeach si VP Sara? Kaya pala malakas loob ni Mark, ni Castro eh. Anak ng teteng. At eto meron pang isang drama dito. Senator Amy Marcos sinupalpal ang kanyang kapatid. Gago! At eto mga congressman gustong pagkakitaan ng mga vlogger. Hype na to. Di mo ba kayo nakontento dyan sa mga yung style na yun? Hindi pa ba kayo kontento doon? Nakatete nga, yaman nyo na. Dahil wala nang pondo ang gobyerno, ay kukuha na lang po daw ata ang gobyerno sa mga vlogger para may pangbayad utang sa utang ng Pilipinas. Nakatete, hindi nyo ba alam? Ito kwento ko lang ng kunti. Hindi nyo po ba alam na 2 beses kami magbayad ng tax? Hindi alam ng mga buopols. Ba't kaya hindi alam? Parang pinapamukha ng mga congressman na ang mga vlogger ay walang binabayarang tax. Anak ng teteng, baka mas malaki pa binabayaran namin tax sa inyo. Gago! Oo, yung sinasahod nyo galing pa nga sa amin yan. Anak ng timang naman. Hindi lang sa YouTube may iba pa kami. Siyempre may mga businesses. Wow. May mga business na binabayar, nagbabayad kami ng tax taon-taon, buwan-buwan. Tapos sasabihin nito mga hinayupak na to na parang magkakaroon ng prangkisa. Pakukuhanin ng prangkisa para saan? Para pakinubangan nyo. Di wow. Pero mamaya na yan. Dito tayo kay Coco Pimentel. Dito kay Coco Pimentel. Coco Pimentel, impeachment trial versus kay VP Sara dapat nang simulan. Ba? Nagmamadali ka ba? Tumatakbo ba si Coco? Ay, hindi pala tumatakbo to, kaya wala pala siyang pakialam. Wala rin pakisama to si Coco Pimentel sa mga kasamahan niya Hindi kasi to tumatakbo Hindi tumatakbo to ng senador ngayon. Hindi niya pa ata term. So kung wala kang respeto sa mga kasamahan mo, paano pa kaya sa taong bayan? So ba't ba madali kayo sa impeachment? Unang-una, hindi isinabatas yung impeachment na yan. Dahil nga kaya nga nagkaroon ng petition ang kasama po niyang mga kapatid natin na si Boss Daday na Coach Oli, kaya nga nagkaroon ng petition kasi nga hindi isinabatas ang impeachment kay VP Sara Duterte doon sa Congress. Gariwi mo ba naman hindi man lang muna nila pinag-aralan, hindi muna nila pinag-isipan bago sila pumirma. Ang tagal na hong nakatenga doon yung impeachment na yan sa Congress, tapos bigla nilang in-impeach or bigla nilang isinulong agad ng ganun-ganun lang na hindi man lang nagkaroon ng trial doon sa Congress. Meron bang trial sa Congress? Meron naman siguro. Oo. Tapos ngayon etong si Coco Pimentel ang liwanag, kaya nga sinasabi ko sa inyo hindi ako nagkamali.
Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag tayong magpakampante sa Senado. Kasi mayroon talagang hindi natin kasi siguro dahil alam nyo naman na tatatlo lang ang kakampi natin dyan. Tatatlo lang ho ang kakampi natin dyan na hindi pipirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya nga, ewan ko lang ako ay nagdududa lamang pero malay nyo naman hindi naman nila talaga ituloy. Kung ganun man, di thank you. Pero ang sinasabi ko nga ho dito, wag tayong magpakasigurado kasi nga, ang hirap din kasi magtiwala na ho ngayon. Batong mic kong gulo-gulo. So, katulad yan, di ba, sinabi na rin ni Amy Marcos at ni Senator Chis Escudero na hindi muna pag-uusapan niya kasi isipin mo maigi. Yung ibang mga senator na nakaupo pa hanggang ngayon, yung mga yung nangangampanya pa. So kung ikaw ay may respeto doon sa kasama mo na nangangampanya pa naman yun, bakit barang mamadaliin mo sila? Eto minsan si Coco Pimentel, hindi natin alam kung saan talaga to Gago! Kaya minsan tawag dito, mahirap din talaga magtiwala. O kahit nga dito sa comment, dito sa video, papakita natin para malubos nyong maunawaan. Ayan, o ha? O yan papakita ko sa inyo yung comment ng mga netizen. Sabi dito, humanda ka, Pimentel, sa eleksyon, never kitang iboboto. Ayan, nagalit na sa kanya. O ito pa, Mr. Pimentel, next election, wag mo nang asahan na mananalo ka pa. Solid VP Sara, Inday, Sara Duterte. O ito pa, ngayon lang ako sumang-ayon kay Amy tungkol sa impeachment. Ano to? Wag madaliin. Yan, eto, 0 vote para kay Coco Pimentel sa darating na eleksyon. Ako po. Yan na halos lahat to dyan sa comment section na yan, talagang nagalit to kay Coco Pimentel. Ito pa, malinaw daw ang utos sa kanila. Gago! Hindi nga, may sinabing ganon, malinaw ang utos. Patay na tayo dyan. Yari tayo dyan. Pag may utos pala, naku po, may utos. Kanino kaya utos? Kaninong utos na naman ito? Sino na naman kaya ang nag-utos? Ay naku po, yan na naman ang magiging isang mahiwagang tanong na manggagaling sa mga netizen. Sino ang nag-utos? Comment nyo nga dyan. Sa palagay nyo, kung sakali man, kung totoo man itong sinasabi ng mga netizen na itong si Senator Pimentel ay nauutusan na or inuutusan na about dito sa impeachment kay VP Sara Duterte, sa palagay nyo ho ba, sino ho ba ang nagutos? Kasi ito po yung nakikita ko dito isa pa tong si Kiko. Tumigil ka, impeach mo ang batas. ang madali nyo, dagdag sahod namin na manggagawa para naman may pakinabang naman kayo sa amin. 20 increase na sahod, 200 increase na sahod, madaliin daw. Sabi niya Ray Canesa, yun sabi niya, Coco, dapat nung pandemic naparusahan ka Naku po, ito na, nagkagulo-gulo na. Trapo na si Pimentel, naku po. Ito na, sabi ni Ricky Tabon, yan. Trapo na si Pimentel. Naging mga trapo na sila. Hindi nila alam ang Duterte mahal ng taong bayan. That's true. Totoo ho yan. Ngayon, kung ganyan si Coco Pimentel, paktay tayo dito, Mr. Coco Pimentel, ha? Oo. Medyo delicadis ka dito. Baka sa susunod nga na eleksyon, tawag dito, baka hindi ka nga manalo. Pero mamaya natin panoorin yan. Dito muna tayo sa isa sa mga kumukuda na gustong pagkaperahan ang mga vlogger. Dito kasi alam nyo talagang patuloy po ang panggigipit sa mga vlogger, especially to Banateros Brothers at lalong-lalo na kay Banat Bay. Tuloy-tuloy ang panggigipit ng mga congressman
na ginagawa nga dito ay may mga congressman nga na kumuda na bakit nga daw nauna pa sa Supreme Court kaysa daw umatin ng hearing. Alam mo, congressman, hindi ko na babanggitin yung pangalan mo dahil wala ka namang bilang dito sa mundo. Ganito na lang ho, no? Wala kasi kaming tiwala sa inyo. Gago! Alam niyo ba't nauna yung mga kasamahan ko doon sa Supreme Court? Wala kasi kaming tiwala sa inyo. Gago! Ito na lang kasi, napakaliwanag, congressman, putangin ako, nanonood ka, hayop ka, manood ka. Sorry. Congressman, yung nagsalita na ba't daw nauna pa sa Supreme Court kaysa umatin ng hearing sa Congress. Ganito kasi, i-explain ko sa yung hinayupak ka. Ganito kasi, no? Natatandaan mo ba si Grijaldo? Natatandaan mo ba yung isa pang empleyado ng Office of the Vice President? Natatandaan mo ba si Attorney Lopez? Anong pinagkaiba nung tatlong nabanggit ko, Attorney Lopez? Sige, dalawa na lang. Anong pinagkaiba ni General or ni ano bang rango ni Grijaldo? Ni Sir Grijaldo at ni Attorney Lopez sa mga vlogger. Di tanong lang naman, anong pinagkaiba nila? Unang-una, although sa mga vlogger may attorney diyan, si Attorney Trixie Cruz. At yung iba mga businessman 'yan. Hindi lang basta vlogger. So ito na lang. Una-una, kung si Grijaldo at si Lopez hindi nyo nga nirespeto, bibigla nyong pinakontempt na hindi naman dapat bigyan ng isang contempt order, what if pa kaming mga vlogger? Hindi kung doon nga kay Grijaldo at kay Lopez na mas mataas ang ano sa amin nun, ang sabihin na natin pinag-aralan or mataas ang katungkulan sa dito sa Pilipinas, hindi nyo nga yung pinatawad Kami pa kayang kakapiranggot lang na mamamayang Pilipino? Kami lang na mga vlogger, kung sila nga wala kayong takot na napakontempt nyo. Kami pa kaya? Gago! Isipin nyo maigi yun. Kaya hindi kami pupunta dyan. Hindi namin nahayaan na balahurain nyo kami. Akala nyo makakaisa kayo sa amin. Di wow. Pero kaya ginagawa nyo, at least pinapatunayan nyo. Tsaka dito, sa totoo lang nadulas dito si Barbers. Sabi niya rito, pati nga yung mga kapwa vlogger nila pinipake news. Kami, pinipake news namin ng kapwa vlogger namin. Or yung mga vlogger na sumusuporta sa inyo ang nagpe-fake news sa amin. Tanong lang naman. Hayop na nga yan nagpatawag kayo ng DDS vlogger, pero yung mga tanso vlogger, hindi nyo pinatawag. Wala silang bilang. Gago! Katulad lang siya nung isang congressman dyan na Young Guns na wala ring bilang. Tapos dito sa bidyong to, papakuhanin ng prangkisa. Eto, pakinggan nyo maiga, pakinggan nyo. Pinag-aaralan daw ng Kamara kung maaaring kumuha muna ng prangkisa ang mga social media platform bago makapag-operate dito sa bansa. Pinalutang ito ni Surigao del Norte Representative Ace Barber sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Ito aniya ang nakikita niyang paraan para kumita rin ng gobyerno at hindi ulitin natin. Kumita rin ng gobyerno at Kamara tungkol sa fake news. Ito aniya ang nakikita niyang paraan para kumita rin ng gobyerno at hindi lang Gago! Una, ang purpose daw nito is para kumita din daw ang gobyerno. Anak ng tetig, bigay kayo ng bigay sa AKAP, sa AIC, sa tupad, tapos kami yung gagatasan nyo.
Anak ng teteng naman, Congressman Barbers. Bakit pag may prangkisa, iwas fake news ba? Tsaka anong fake news? Ito lang, tanong lang naman. Anong fake news doon sa nakita namin na si Congressman Kimbo, si Benny Abante at iba pang mga congressman na milyones ang mga kagamitan. Milyon ng bag, milyon ng sasakyan, milyon ng relo. Anong fake news doon? Saka ito nagtataka lang kami na bakit DDS vlogger lang. Unang-una, mas madaming ka-fake newsan sa Tansu vlogger. Kasi wala naman silang kwenta, ganun. Pangalawa, wala rin silang bilang, ganun. Pangatlo, kakampi nyo sila. Ay, sorry. Gago! Sorry, nadulas ako. Oo nga, ito pa yung sunod, pakinggan. Ang mga naturang SOCMED platforms. Bukod dito, maisasailalim din daw ang mga ito sa iba't ibang regulasyon. Kinwestiyon ng mga kongresista ang mekanismo ng mga online site gaya ng Google at YouTube, kung paano matatanggal o mababawasan man lang ang fake news sa kanilang plataforma. Sagot ng Google, mayroon silang nakalagak ng mga patakaran para sa anilay inappropriate. Boom! Hindi totoo yun. Ang sa Google ho, may mga rules and regulation ho dyan na sinusunod namin. Ngayon, eto na lang totoo naman na may nagpe-fake news pero hindi sa DDS. May mga nagpe-fake news. Number one ng fake news sa Tansu vlogger na sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Alam niyo bakit ko sinabing fake news? Ikaw ba naman, sabi mo, kabit ni BP Sara Duterte si Jan Amores. Gago! O diba, kung di ba naman tanga? O saan ka nakakita ng isyong ganun? O sa kanila lang yun, nandyan, marami tayong ebidensya dyan, no? So ito pa pinakamalo. Nga pala, speaking of Tansu vlogger, kayo Tansu vlogger malapit na kayong magpiyansa. Oo. Malapit na kayo magpiyansa, abang-abang lamang ay. Gago! No, kaya nga, tama yung sinabi ni Google, may may rules and regulation, tsaka, tangina, sino ka para harapin kayo niya, nung may-ari ng YouTube? Hateful at demeaning na content. Mga kapatid, Pati kami pagkakitaan mo, loko ka talaga, loko ka, Barbers, Oo, buti na lang yung sa buti na lang yung sa tawag dito, yung pinapatupad nilang batas. Yung ano ba yun, yung magbabayad ka ng multa na 20,000 dahil dun sa motor mo na binili mo na second hand. Buti hindi na yun, buti hindi na isa tupad yun. Ang daming perang makukuha nila dun. Biro mo, halimbawa, 5 years nang patay yung 5 years nang patay yung binilhan mo ng motor. Tapos magbabayad ka ng 20,000. Hindi na makakapagpirma ng hindi na kasi kailangan pirma daw ng origin ng unang may-ari. Diba? Buti nga kamo, tas ito naman sa mga vlogger magbibigay kakaroon ng prangkisa. Anak ng teteng naman, lupit mo, Lods. Gago! Ito, panoorin naman natin tong balita ni yung ate ni Marcos Jr. Ano na naman kayang palabas to ni Jaime Marcos? Ito, ang senayong ni Marcos nilinaw na di sang-ayon sa lahat ng sinabi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay, panoorin natin. Sa kabila ng akusasyon ng pamamangka sa dalawang ilog o magkaibang partido, ay nilinaw ni Senadora Amy Marcos na nananatili siyang independent ang kanyang kandidatura para sa darating na halalan sa Mayo. Anong independent si Amy? Ay nakita natin to dun sa proclamation. May ganun palang independent.
Nakakahiwaga ka na, Amy, ha? May independent palang ganun. Alam mo yun ngayon ko lamang nakita iyo. Ang lupit naman po nun, no? Ang lupit naman nun. Sana all. Independent daw. Para kang si para kang si Franz Castro yung interview niya sa TV5 Siya yung convicted pero ang tinuturo niyang convicted si BP Sara. Gago! Manood niya yan. Gusto niyo natin dito? Tawag dito, ilabas sa atin dito. Yung video na. Sige, mamaya pagtapos nito. Si Troy Gomez sa report. Hindi ako sang-ayon sa lahat. Nilinaw ni Senadora Amy Marcos ang kanyang pakikisama sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kabila ng kanyang naunang sinabi na magbibitiw siya sa grupo. Ayon sa Senadora, isa pa rin siyang independent candidate sa diin na hindi siya naniniwala sa lahat ng sinasabi ng alyansa sa entablado. Independent ako, nagklaro lang ako sa alyansa na hahayaan ako na magsalita ng gusto ko at hindi ako sang-ayon sa lahat ng nasasabi sa entablado. Sa kick-off ng kampanya ng alyansa ay Ano naman to siya, Amy? So, ibig sabihin, sinasabi ni Amy Marcos na lahat ng sinabi ng kapatid niya walang katotohanan. Gago! Kasi ang hindi mo paniniwala sa sinasabi ng isang tao is nagpapakita yun na walang katotohanan yung pinagsasabi ng tao na yun. Totoo naman. Bagay, may point naman si Maring Amy. Okay yun, Amy, okay yun, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagbato ng putik ng paninira sa mga kandidato ng PDP laban. Ang kanyang patama ay nag-deliver lang daw ang mga ito ng suka pero nabigyan na ng Certificate of Candidacy. Para kay Senadora Amy na nakatatandang kapatid ni Marcos Jr. ay di nakabubuti sa kampanya ang panay na paninira sa ibang mga kandidato. As a general rule, ayoko kasi nagbabanatan sa eleksyon. Para sa akin, very self-defeating and Ang galing ng kwento nila, no? Hindi na totoo, Ang galing ng kwento nila kasi nga, biruin mo, si Marcos babanat. Tapos si Amy Marcos, sasabihin niya na ayaw niya dun sa sinabi ng kapatid niya. Tapos, saan natin nakikita si Amy Marcos? Doon pa rin sa kapatid niya. So anong gusto mong palabasin namin, Senator Amy Marcos, na na nagpaplastikan lang kayong dalawa? So kayo ang plastikan 2025, ganun. Gago! Hindi kasi isipin nyo maigi. Babanat si Marcos. Kukontrahin ni Amy. Babanat din si Amy mapatungkol sa kapatid niya. Kasi ang tagal na ho natin Ito Senator Amy, ang tagal na ho namin inaantay yung panawagan nyo. Na sabihin nyo na magpa-drug test yung kapatid nyo. Yun po yung inaantay namin na mag-opinion nyo. Na hanggang ngayon parang wala na. Parang malabo na sa sabaw ng puset. No, parang ang labo na uno. Yun dapat. Medyo mapapaniwala mo pa kami doon na ito sa kapatid ko na si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sana unahin mo ang drug test. Oo, bago ka bumanat sa mga Duterte. O ganun, no, di ba? Si basic lang. Napaka-simple lang. Oo. Kaso, lumalabas kasi dito, may banat si Marcos, kukontrahin ni Amy, tapos saan natin makikita si Amy? Doon, sa alyansa ni Marcos. Gago! Tapos gusto niyang ipamukha sa atin na independent. Anong gagawin naming kami ang mag-a-adjust sa inyo? Parang ang labo naman nata nun, Senator Amy.
Minsan medyo umayos-ayos naman ho tayo ha. Yun na lang siguro yung panawagan na magpa-drug test yung kapatid nyo, okay ho yun. Magandang halimbawa ho nun, no? Malagandang kahit po kayo, baka gusto nyo rin magpa-drug test. Samahan nyo yung kapatid nyo para hindi siya matakot. O, diba? May lakas dun na loob na siyang magpa-drug test kasi kasama naman niya kayo. Unconstructive yung bira ng bira. Mas maganda para sa akin, ipaliwanag mo kung ano ang nagawa mo at ano pa ang plano mong gawin para makatulong sa tao. Sabihin mo yan sa kapatid mo. Hindi yung putak ka ng putak dyan, hindi mo naman minimension yung kapatid mo. Yeah, sorry Senator Amy. Ang tao kasi ayaw na namin ng mapagpanggap. Ang gusto namin na direct to the point, diretsuhin mo na kung ano ba talaga yung ano kasi kami naguguluhan. Naguguluhan kami kung saang bangka ka ba talaga kakampi. Kung independent ka, edi sana, ba't ka pa nagpapatulong doon sa kapatid mo? Nandun ka pinagmumukha mong independent ka na kahit hindi naman. Yun yung masaklap doon Na nito'y sentimental naman ang nararamdaman ng senadora nang tinanong kung nais ba niya ang isang andun ka sa likod ni Abalos Katabi ka ni Tito Soto, ni Lacson, ni Bong Revilla. Tapos sasabihin mo independent ka? Pamumukhain mo sa amin independent ka? Ginagawa mo naman kaming tanga ka Gago! Hindi, so ano kasi itong mga ganitong strategy is ginagamit to ng isang taong plastic gano'n or isang taong manggagamit. Ginagamit niya ang pagiging neutral sa pangluloko sa atin. Kasi isipin niyo maigi, andun siya, makikita mo siya dun. Tapos babanatan niya yung kapatid niya. Tapos parang pamumukha niya sa atin na independent siya. Paano ka naging independent? Nandun ka nga sa alyansang yan. Kalokohan naman ata yun. of zero na panalo para sa alyansa. Di kasi niya makalimutan ang dati nilang samahan ni Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa sa panahon ng kampanya noong 2019 election. Nagpaawa pa, no? Marami tayong kaibigan magkabila di ba? Kaya naging independent at hindi ko gusto yung birada kung minsan. Para sa dapat yan nga, pagsabihan mo yung kapatid mo. Siya nagsimula niyan Siya nagsimula niyan, so wala tayong magagawa niyan, tapusin niya yan. Ito yung sinasabi niya isa pang baliw. Ito yung palaging nalipad sa bubungan nyo. Minsan pag may narinig kayong dumapo sa bubong, siya na yun. Ito, tignan pakinggan nyo yung sasabihin niya rito, nakanteteng, yung convicted ang nagpaparatang ng convicted yung isang tao. Nabibitin ng taong bayan. So syempre ako nabibitin din ako dahil nga finally nga nagkaroon na ng impeachment o impeach na officially. Impeach na daw officially. Bobo, sa Congress lang 'yun. Gago! Isa rin tanga. Okay. Si Vice President Sara Duterte, kailangan na lang siya ma-convict, no? At kailangan na lang daw siya ma-convict. Ikaw nga convicted ka na Pero andiyan ka pa, laya-laya mo. Hindi, ito. Seryoso. Bago tayo mapunta doon kay Coco Pimentel. Ganito kasi yan, Franz Castro Kasi ang pinupunto kasi namin, ba't ka namin lagi binabanatan na convicted ka at talagang convicted ka. Hindi yun fake news talagang convicted ka, nahatulang ka. Kasi isipin mo maigi, Franz Castro, yung mga pangkaraniwang tao, halimbawa na yung kaso mo ilagay natin doon. Diba nakakulong na siya? Matagal na dapat siya nakakulong. Hirap na siya sa kulungan. Hindi siya congressman, hindi rin siya parte ng Makabayan Bloc. Isa lang siyang pangkaraniwang tao. Yung kasi yung pinaglalaban namin dito no? Paano kung yung ibang tao na convicted
nakakulong na agad. Bakit itong si Castro malaya? Tumakbo pang congressman. Nangi-impeach pa. Nakapagpa-impeach pa. At nakapagpa-contempt pa ng isang attorney. O ganun kalupit. Diba? Kaya lagi namin sinasabi na, "Hoy, convicted ka bakit nandiyan ka pa rin? Bakit dapat nakakulong ka, hindi ka nag-e-epal dyan?" Inaantay niya lang daw makonvict na lang si BP Sara. Ikaw nga, convicted, ba't nandiyan ka pa? Gago! Ganun lang ka basic yun. Pero yan na natin si Franz Castro. Hindi po ako magtataka bandang huli. Franz Castro, Larry Gadon, yung tabing yung nakalimutan ko pangalan nun. Ano yung na-stroke ata. Ayun, si Trillanes, sino pa ba? Si Torre, si Remulla. Balang araw magkakaroon magiging isang team yan. Magiging isang team ng ng senator. Oo, pustahan tayo. Yung mga bagay sila magsama-sama. Iisa sila ng kukote. Gago! Samantalang mapunta na nga tayo dito kay Coco Pimentel. Asan na yun? Eto, yan Ayan Sen Coco Pimentel, impeachment trial versus BP Sara Duterte dapat nang simulan. Ano kayang pumasok dito kay Coco Pimentel? Kahit ako napapaisip ako, ano kayang pumasok dito sa kukote nito? Bakit kaya nagkaganito to? Kaya sabi ko sa inyo, huwag tayong, dito na pala yung kape ko. Kaya sabi ko sa inyo huwag tayong magpapakasigurado. Dahil hindi natin alam talaga kung anong utak nang meron ng mga politiko. Lalot na may posibilidad na umistrate or makapasok ang lahat ng ini-endorso ni Pangulong Duterte. Talagang pipilitin nila na may impeach si BP Sara Duterte. Talagang yan ang mangyayari dyan. So eto po yun, panoorin natin. Itinutulak ni Senador Coco Pimentel na simulan na agad ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Taliwas naman yan sa opinyon ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit sa bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa gitna ng kampanya para sa 2025 midterm elections, dapat na nga bang isabay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Kung sa Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, dapat na raw gumulong ang paglilitis. Sumulat na siya kay Senate President Chis Escudero. Sabi ni Pimentel, nakasaad sa saligang batas na kailangang simulan agad ng Senado ang paglilitis. Oras na maipasa sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Giit ni Pimentel, tungkulin ito ng Senado at hindi dapat ipagpaliban. Ang kasamahan ni Pimentel sa minorya na si Senator Risa Hontiveros, bagamat na natiling neutral at impartial dahil tatayo silang Senator Judge, suportado raw niya ang sulat ni Pimentel kay Escudero. Siyempre, ano pa ba asahan natin kay Risa Hontiveros? Ano ba naman tong balitang to? Ano ba maasahan natin kay Risa Hontiveros? Sasangayon talaga yan. Naku po. Utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari, ay agad po kaming mag-convene. Pero iba ang pananaw ni Senator Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara. Hindi naman daw ito urgent kaya hindi kailangang simulan agad. Hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Gayunman, naghahanda na rin daw si Senator Amy para sa paglilitis. Hindi rin daw niya nakikita ang kailangan niyang mag-inhibit dahil lang malapit siya sa bise. Sigurado raw siyang magiging pata siya sa impeachment trial. Taliwas yan sa sinabi ng senadora noon na lalabanan niya hanggang sa huli ang impeachment.
Paglilinaw ni Senator Amy tungkol dyan, ang ibig sabihin niya lang ay ayaw daw niya ng gulo. Pero gagawin niya raw ang trabaho niya bilang Senator Judge. Ganyan din si Senator Bato de la Rosa na kilala rin kaalyado ng mga Duterte. I will be very objective. I will be apolitical. Basahin ko na. Iwiin ko lahat ng mga prosecution at saka yung defense. Si Senator Raffy Tulfo naman, nilinaw na wala siyang kinalaman sa pagpirma ng kanyang asawa na si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at anak na si Congressman Ralph Tulfo sa impeachment. Never ako nakialam, even if she's my wife and Ralph is my son, never ako nagdikta sa kanila. Nauna nang sinabi ni Escudero na Pero kahit naman Senator Tulfo, una-una ang masisira dyan kayo. Hindi nyo man lang ba napag-usapan yun? Wala kang kwentang padre di pamilya. Gago! Hindi ito hindi yung, kasi parang kalokohan yung hindi nag-uusap about doon. Parang kalokohan yun eh. Oo, hindi katwiran yun. Tana, ako padre pamilya, ako sundin nyo. Ako ang batas, ako ang hari. Anak ng teting naman. posibleng simulan ng impeachment trial sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Nagbabalita mula sa frontline. Hindi ko alam kung anong motibo ni Coco Pimentel mapatungkol dito sa dito sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kasi isipin mo, yung ibang mga senator, kagaya nila Cayetano, ni Risa, ni Senator Bato, Senator Bongo, nangangampanya, di ba? So, parang, kasi yung oras nila sa pangangampanya, mailalaan nila dito sa impeachment labang kay VP Sara Duterte. So, lumalabas dito na gustong parang hadlangan ni Coco Pimentel ang pangangampanya nila ng mga kapwa niya senador. At ang malupit pa rito, parang atat si Coco Pimentel na mai-impeach na si VP Sara Duterte. Aban ako, Senator Coco Pimentel baka isa ka sa mapupunta sa kamutihan. Oo, alam naman ng lahat na kapag kinalaban mo ang mga Duterte, sa kamutihan ka or sa imbornal ka dadaretso. Ang tanong, sino ba ang nagutos? Kasi kanina may nabasa ako sa comment section kanina na inutusan daw itong si Coco Pimentel. Sino ba yung nagutos nun? Ngayon, isipin natin kung sino yung nagutos. Babae, lalaki. Pag lalaki, alam na this. Pag babae naman na medyo may edad, alam na this. Gago! So, ganun at ganun pa man, sabi nga ni VP Sara, God save the Philippines. So kung may paalala lang kaya kayo dapat mag-straight vote po kayo. Idiretso nyo po yung boto, Idiretso natin yung boto dahil paalala lang, kapag na-impeach si VP Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbo saan man posisyon sa gobyerno. At kapag na-impeach si VP Sara Duterte, magiging Vice President si Martin Romualdez at pwede na ring i-impeach ni Martin Romualdez si Marcos Jr. At kapag nagkataon yun, magiging presidente na itong si Martin Romualdez at malaya na siyang tuparin ang kanyang pangarap na maging Prime Minister ng buong Pilipinas. Gago! Kaya tayo ay straight vote PDP laban wala nang tatanggalin, straight tayo para full blush ang boto natin. Siyempre, huwag nyo kakalimutan, Pastor Apollo Siki Buloy number 52 sa balota. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, sino ba ang nag-uutos or nag-utos di umano kay Coco Pimentel? Syempre, huwag nyo rin kalimutan na pindutin ang ating bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Syempre, sama nyo na rin join button at super thanks dyan. Hindi naman yan
sa pilitan. Sa mga gusto lamang. At mega love shoutout dan sa lahat ng nanonood sa Banateros Brothers, especially to SMNI, DCAR 1026, kapartner mo sa balita. At please subscribe, paring RJ po. Paring RJ, isa po yan sa Banateros Brothers. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.